Chapter 21. Sa sumunod na araw ay naiwan ako sa hotel. Hindi ko alam kung saan siya pumunta at wala naman akong mapagtanungan dito. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ko ay lumabas na ako upang kumain sa labas. Kahit papaano ay binigyan ako ni Harvey ng allowance sa kung ano man ang bibilhin ko rito. Hinanap ko kung saan ang kainan dito sa loob ng hotel. Mabuti na lang at sinamahan ako ng isang staff papunta roon. Agad akong natakam sa mga pagkain na nakahain kaya kumuha na ako ng pinggan. At habang kumakain ako ay may biglang nagsalita sa tabi ko kaya napahinto ako sa pagkain. Hi! Nilingan ko kung sino yun. Kian, anong ginagawa mo rito? Gulat kong tanong. Pwede bang makiupo muna rito? Pagpapalam niya. Tutal ay wala naman si Harvey rito kaya pumayag na ako. Sige, upo ka. Sagot ko. Agad niya namang inilapag ang dala niyang pagkain at umupo sa kaharap kong upuan. Salamat, sabi niya at ngumiti. Bakit ka nga pala nandito sa Boracay? Tanong ko. Dito ko napili na magbakasyon. Ikaw, bakit ka narito? Tanong niya. Sinamahan ko lang ang amo. She's with me. Naputol ang sasabihin ko dahil biglang nagsalita si Harvey mula sa likuran ko. Hey, Harvey, long time no see. Nakangiting sabi ni Kian. Wala akong oras para sa katulad mo, Kian. Seryosong sagot ni Harvey, ramdam ko ang galit nila sa isa't isa dahil sa tono ng kanilang pananalita. Hindi ko alam kung bakit magkaaway sila palagi. Why you're so serious, Mr. Sandoval? Magbakasyon ka rin paminsan-minsan. Sabi ni Kian at ngumiti pa kay Harvey. Shut up, Kian. Let's go, Abigail. Seryosong sabi ni Harvey at agad akong hinayla palayo kay Kian. Lumabas kami ng hotel at naroon na naman ang kotse niya na. Naghihintay sa amin. Pinagbuksan ako ng pinto ng driver niya kaya pumasok ako sa loob at sumunod siya. Galit pa rin siya at natatakot akong kausapin siya. Hindi ko alam kung saan na naman kami pupunta ngayon. Mabuti na lang at kumain na ako ng umagan. Don't talk to Kian again. Seryoso niyang sabi. Bakit? Gusto kong malaman kung bakit palagi mong inaaway si Kian. Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Kapag ba sinabi ko ang dahilan matatanggap mo kaya? Makahulugan ang sagot niyang yun. Ano ba ang ginawa ni Kian sa kanya? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Tanong ko. Ayaw kong saktan ka pa, Abigail. I don't want to see you crying again. Sagot niya. Ano ba talaga ang totoo? Bakit ayaw niyang sabihin sa akin? Hanggang sa huminto ang sinasakyan naming kotse sa isang lumang building ay iniisip ko pa rin ang mga sinabi ni Harvey, tatlong palapag lang iyon ngunit mo alak at medyo luma na. Naunang bumaba si Harvey at pinagbuksan ako ng pinto ay nilalayan niya akong bumaba at hanggang sa paglalakad. Maraming mga tao ang nagkalat sa paligid at lahat sila ay nakasuot na naman ng itim na mga damit at may mga naglalakihang mga baril na hawak. Napakapit ako sa damit ni Harvey dahil sa takot. Nasaan na naman ba kami? Nasaan tayo? Bulong ko sa kanya. Sa hideout. Maikling sagot niya. Bakit niya naman ako dinala rito? Ano naman ang gagawin ko rito? Nakikita ko pa lang ang mga mukha ng mga tauhan niya ay natatakot na ako. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay kaming pumasok sa loob. Good morning, boss, bati ng isang lalaki sa kanya nang pumasok kami. Puno siya ng tato sa katawan maliban sa kanyang mukha. Kumusta rito, Pablo? Tanong niya sa lalaki na bumati sa kanya. Maayos, boss. Binabantayan po namin ang bawat kilos nila. Sagot ng tauhan niyang nagngangalang Pablo. Hindi ko naman naiintindihan ang mga pinagsasabi nilang dalawa. Hindi ko alam kung sino ba ang tinutukoy nila. That's good. And remember, he's here too. Kaya magbantay kayo ng mabuti. Seryosong sabi ni Harvey. Tumango naman si Pablo at agad nang umalis. Pwede na ba tayong umalis rito? Natatakot kong sabi. Sinama pa kasi ako rito. Hindi naman to kasama sa trabaho ko bilang secretary niya. Just wait for a minute, love. May hinihintay lang ako, sagot niya. Hindi ba siya natatakot sa lugar na to? Parang abandonadong gusali na walang kaylo ilaw. Kinikilabutan tuloy ako. Umupo kami sa isang sofa. Kahit luma na itong gusali ay maayos na modge ang mga gamit sa loob. Yun nga lang madilim. Boss, may pumasok na isang lalaki at may dala siya na hindi ko akam kung ano. Umupo siya sa isang sofa at inabot kay Harvey ang dala niya. Agad namang kinuha ni Harvey iyon at tinanggal ang tela na nakabalot roon. Napalaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang baril.
Bumabalik sa akin ang nakita ko sa video na ipinakita sa akin ni Ira noon. Agad kong binitawan ang kamay ni Harvey na ikinagulat niya. Agad niya namang itinago muli ang baril at inilagay iyon sa tagiliran niya. Kaya ayaw kong manatili sa kanya dahil sa masama niyang ginagawa. Ayaw ko rin na lumaki ang anak ko na siya ang kinikilalang ama. Ayaw kong matulad ang anak ko sa kanya. Abigail, tawag niya sa pangalan ko. Gusto ko nang bumalik sa hotel, iyon lang ang tangi kong nasabi. Ayaw kon manatili rito kasama ang mga masasamang tao. Agad siyang tumayo at hinawakan muli ang kamay ko ngunit agad ko ring tinanggal. Kaya kung maglakad mag-isa, seryoso kong sabi at naunang naglakad palabas ng hideout nila. Nakabukas na ang pinto ng kotse kaya diretso akong pumasok sa loob at sumunod naman siya. Hanggang sa makarating kami sa hotel ay hindi ako umiimik, hindi rin ako sumasabay sa paglalakad niya. Ayaw kong tumabi sa kanya. Ayaw kong hinahawakan niya ako. Abigail, tawag niya sa pangalan ko nang nauna akong pumasok sa loob ng room namin. Ngunit hindi ko siya pinansin. Love, tawag niya ulit ngunit tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Can we talk? Tanong niya. Huminto ako sa paglalakad at humarap sa kanya. Ano ba ang pag-uusapan natin? Tanong ko. Kung ano man ang napanood mo na video kay Ira ay totoo iyon. Pag-amin niya. Bakit mo ginawa yun, Harvey? Buhay ang kinuha mo. Sabi ko. Walang kwentang buhay yun, love. Sa tingin mo ba may kwenta pa ang buhay ng isang tao kapag lulong na sa droga? Napatahimik ako sa sinabi niya. Ibig sabihin drug addict ang pinatay niyang yun. Kahit na, dapat hinayaan mo na ang mga pulis ang dumakip sa kanya. Sagot ko. And that asshole killed my sister. Nagulat ako sa pagsigaw niya. Ngayon ko lang siya nakita na ganyan kagalit. Namumula na ang mata niya at handa nang tumulo ang luha niya roon. Buhay ang kinuha niya kaya buhay rin ang kapalit, Abigail. Sabi pa niya at agad na umalis sa harapan ko. Biglang nalang tumulo ang luha sa aking pisngi. Ramdam ko ang galit at sakit nararamdaman niya. Namatayan din ako ng pamilya at ang masaklap pa sa akin ay mga magulang ko pa. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung kaninong kotse ang bumangga sa sinasakyang tricycle ng mama at papa ko. At hanggang ngayon ay patuloy ang paghingi ko ng tawad sa mga magulang ko dahil hindi ko pa rin mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil biglang bumaliktad ang sikmura ko. Agad akong bumangon sa higaan at pumunta sa banyo. Medyo malayo pa naman ang banyo dahil nasa labas pa ng kwarto ko. Halos takbuhin ko na at mabuti na lang ay nakaabot pa rin ako. At napatingin ako sa pinto ng banyo nang makita ko roon si Harvey. What happened? Natatarante niyang tanong at lumapit sa akin. Inilagay niya ang kanyang palad sa likod ko at hinahagod iyon. Wala to, sagot ko at tinapos na ang pagsusuka. Are you sure? Dalhin na kaya kita sa doktor. Nag-aalalang sabi niya at agad akong umiling. Hindi ko pa kayang sabihin sa kanya ang. Pagkatapos kong maghilamos ay tumingin ako sa kanya. Nakatitig lang siya sa akin na para bang hinihintay ang sasabihin ko. Bakit? Tanong ko sa kanya. Nothing. Sagot niya at ngumiti. Chapter 22. Sa huling araw namin dito sa Boracay ay talaga sinulit ko. Tapos na ang mga gagawin ni Harvey rito at ngayon nga ang huling araw namin dito dahil bukas ay uuwi na kami sa Manila. At sinabi rin niya na rest day ko ngayon kaya naisipan kong gumala upang bumili ng pwede kong pangregalo kay Jerence at kay tita pag uwi ko. Pagkatapos kong magayos ng sarili ko ay lumabas na ako ng kwarto at nakita ko si Harvey na abala sa kanyang laptop. Napatingin siya sa akin nang makita niya ako. Saan ka pupunta? Tanong niya. Mamamasyal. Hindi ba rest day ko naman ngayon? Tanong ko. Yes. Wait me here, sasama ako sayo. Sabi niya at mabilis na isinara ang laptop niya at agad na tumayo at pumunta sa kwarto niya. Ang sabi ko ako lang dapat ang gagala ngayon. Para naman sana kahit ngayong araw lang ay hindi ko siya makasama. Pero bakit naman siya sasama sa akin? Let's go. Sabi niya at nauna pang lumabas ng pinto. Ako ang pumili kung saan kami pupunta. Gusto niya sana sa mall ngunit hindi ako pumayag kaya ang sa plaza kami pumunta. Maraming tao ngayon sa plaza kaya siksikan. Gusto ko lang talagang bumili ng mga pangregalo ngunit sumunod pa siya kaya maghirap siya riyan. Sa mall pa niya gusto tapos ang mahal pa ng mga bilhin doon. Hindi naman ako mayaman para doon bumili. Nakahawak siya sa kamay ko at ako ang nauunang naglalakad. Alam kong naiinis na siya dahil sa dami ng tao at ang iba ay nagtutulakan pa. At kung hindi ka marunong magtago ng pera ay talaga mananakawan ka rito.
3/9. Nang matapos na akong bumili ay umalis na kami roon. Bumili pa ako ng tubig dahil uhaw na talaga ako. Pahingi, biglang sabi ni Harvey at kinuha sa akin ang tubig ko. Tingnan mo, ang yaman-yaman tapos tubig lang hindi pa makabili. At inubos pa niya. Let's eat. Damn that plaza. Reklamo niya. Natawa na lang ako. Agad kaming naghanap ng pwede naming kainan na restaurant. Sinabi ko na rin sa kanya na huwag sa mamahaling restaurant dahil wala talaga akong magugustuhan na pagkain doon. Mabuti na lang at sinunod niya ako. Sa isang simpleng restaurant lang kami kumain kaya nakapagpili ako ng kakainin ko. At habang hinihintay namin ang mga in-order naming pagkain ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Banyo lang ako saglit. Palm ko. Okay, sagot niya. Tumayo na ako at pumunta sa restroom, walang katao-tao sa loob nang pumasok ako. Pagkatapos kong umihi ay inayos ko muna ang medyo nag-ulo kong buhok dahil sa siksikan sa plaza kanina. Nang maayos ko na ay lumabas na ako ngunit napahinto ako ng may hamarang sa dinadaanan ko. Hi, I know you. Napatingin ako sa kanya. Kilala ko rin siya. Siya si Angelica na ex-girlfriend ni Harvey. Hello po, magalang kong bati sa kanya. Secretary ka lang ba talaga ni Harvey? Tanong niya. Opo, sagot ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang hindi. Bakit kayo magkasama ngayon ni Harvey sa restaurant na to? Umamin ka, may relasyon ba kayo ni Harvey? Halata na sa boses niya ang galit. Yes, she's my girlfriend. Is there any problem with that, Angelica? Napalingon kaming dalawa kay Harvey nang magsalita. Lumapit siya sa kinaroroonan ko at naramdaman ko ang braso niya na pumulupot sa baywang ko. Are you crazy, Harvey? Papatol ka sa ganyang babae. I thought you have a high standard pagdating sa babae. Natatawang sabi ni Angelica. Ang sakit ng sinabi niya. Anong tingin niya sa akin mababang uri? Kung sampilan ko kaya siya. Kapal ng mukha nito. Tama ka, mataas ang standard ko pagdating sa babae at nagtataka ako kung bakit kita pinatulan noon. Pati ako ay nagulat sa sinabi ni Harvey. Kahit si Angelica ay hindi makapagsalita. Fuck you, Harvey. Galit na sabi ni Angelica. I'm sorry, but I don't want to fuck you anymore. Sagot ni Harvey at agad akong hinayla papalayo roon kay Angelica. Pagkatapos naming kumain restaurant na yun ay napagpasyahan na naming umuwi na lang. Umaga pa lang ay sira na ang araw ko kaya tinatamad na akong lumabas pa. Mabuti na lang at nakabili na ako ng mga pangregalo ko. Are you alright, love? Biglang tanong ni Harvey sa akin nang nakapasok na kami sa loob ng room namin. Oo naman. Bakit? Tanong ko. Nothing. I'm sorry sa ginawa ni Angelica sa iyo kanina. Sabi niya. Wala yun. Huwag lang siyang magpapakita ulit sa akin dahil baka masira ko lang ang maganda niyang mukha. Sagot ko na ikinatawa niya. Bakit ka natatawa? Tanong ko. Nothing. That's my girl. Proud niyang sabi at hinalikan ako sa noo. Sorry din kahapon, biglang sabi ko. Nakayakap pa rin siya sa akin. It's okay, love. Kahit naman anong gawin mo ay patatawarin pa rin kita. Tiningnan ko siya, at ang lintik kinindatan pa ako. Pagsapit ng Yunaga inayos ko na ang mga bagahe ko. Dahil uuwi na kaming Manila. You done? Tanong ni Harvey sa akin nang pumasok siya sa kwarto ko. Oo, sagot ko. Agad niyang kinuha ang malaking bag ko. Teka, ako na riyan. Kaya ko naman. Sabi ko ngunit hindi niya ako pinansin dala-dala niya iyon palabas ng kwarto ko. Kaya ang dala ko na lang ay ang isang maliit na bag na may lamang mga regalo. Pagdating namin sa labas ng hotel ay naroon na agad ang kotse na maghahatid sa amin sa airport. Agad namang tinulungan ng driver si Harvey sa paglagay ng mga gamit sa likod. Nang matapos ay pinagbuksan ako ni Harvey ng pinto sa backseat at inilalayan pa ako sa pagpasok sa loob at pagkatapos ay sumunod naman siya. At pagdating namin airport ay mabilis lang din ang naging proseso. May kumuha na naman ng mga gamit namin at may binigay si Harvey na mga papel sa tauhan niya at naghintay lang kami ng ilang minuto. At may biglang lumapit kay Harvey na isang lalaki at ilang saglit lang ay tumayo na siya kaya tumayo na rin ako. This way, sir, sabi ng lalaki at naunang naglakad. Let's go, sabi ni Harvey at hinawakan ang kamay ko. Sabay kaming naglakad papunta sa isang eroplano na naghihintay sa amin. At ito na naman ang kaba na nararamdaman ko sa tuwing sasakay ako ng eroplano. Naramdaman iyon ni Harvey kaya napatingin siya sa akin. Relax, love. I'm here. Bulong niya habang paakyat kami ng hagdan papasok sa loob.
Binati pa kami ng stewardess na sa loob. Si Harvey ang nag-asikaso sa akin hanggang sa pag-aayos ng seatbelt ko. Hinahawakan niya pa rin ang kamay ko. Pumikit ako nang maramdaman ko na tumatakbo na ang eroplano hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Hey, love, wake up. Rinig kong sabi ni Harvey at naramdaman ko na naman ang paghalik niya sa mukha ko kaya agad ko siyang tinulak. Ayan ka na naman sa halik mo. Sabi ko at inayos ang sarili ko. Nakangiti lang siya habang tinatanggal ang seatbelt ko sa upuan. Nauna siyang naglakad palabas ng eroplano habang nakasunod naman ako sa kanya. Hanggang sa inilalayan niya ako sa pagbaba sa hagdan. At paglabas namin ng airport ay may naghihintay ng kotse. Agad kaming sinalubong ng driver at mayroon pang isang lalaki ang lumabas naman sa kabilang sasakyan at kinuha ang mga bagahe namin. Welcome back po, boss. Pagbati ng driver kay Harvey. Tumango lang si Harvey. Pinagbuksan kami ng pinto sa backseat at nauna akong pumasok at sumunod naman si Harvey. Ihatid muna natin si Abigail, Larry. Sabi niya sa kanyang driver. Okay po, boss. Sagot ng driver niya at pinaandar na ang sasakyan. Nakasandal ako sa upuan at nakapikit ang mga mata habang bumabiyahe. Kagigising ko lang ngunit gusto ko na naman matulog. Siguro ay dala na rin ng pagbubuntis ko. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nasasabi kay Harvey ang tungkol dito. May gagawin ka ba bukas? Napamulat ako ng mata dahil sa tanong niya. Hindi niya kasi ako pinapapasok bukas sa trabaho at hindi ko alam kung bakit. Wala, matutulog lang ako bukas. Sagot ko. Naipon yata ang antok ko kaya gusto ko na lang matulog. Hindi na rin siya nagsalita pa kaya pumikit na lang muli ako. Naramdaman ko ang paghinto ng sinasakyan naming kotse kaya napamulat ako ng mata at nakita ko agad ang bahay namin ni tita. Agad namang bumaba ang driver upang pagbuksan ako ng pinto at inilalayan ako sa pagbaba. Pagkatapos ay kinuha niya rin ang mga bagahe ko at dinala niya mismo iyon sa harap ng pinto ng bahay. Sige, pasok na ako. Ingat. Alam ko at agad na binuksan ang pinto at ipinasok ang mga gamit ko sa loob. Narinig ko ang tunog ng sasakyan nila na paalis na. Abi, kumusta ang Boracay, anak? Masayang tanong ni tita. Tinulungan niya naman ako sa pagbuhat mga gamit ko. Okay naman po, tita. Ang ganda po roon. Maraming turista at ang babait po ng mga tao. Sagot ko. Mabuti naman kung ganun. Masayang sabi ni tita. Opo, tita, may pasalubong nga po pala ako sa inyo. Sabi ko at kinuha sa bag ang binili kong pasalubong para sa kanya. Nako, salamat. Ang ganda naman ng damit na ito. Masayang sabi ni tita at sinusukat pa sa katawan niya. Wala naman bang ginawa sa iyo ang lalaking yun? Tanong ni tita. Ngumiti ako sa kanya. Wala po, tita. Kita mo naman po na wala akong sugat sa katawan. Pagbibiro ko. Mabuti naman kung ganun. Dahil kung sinaktan kanya roon ay ako na mismo ang susugod sa kanya upang ipadakip siya sa mga pulis. Galit na sabi ni tita. Huminahon po kayo, tita. Huwag po kayong mag-alala at hindi ko po hahayaan na saktan ako ng kahit na sino, sagot ko at ngumiti sa kanya. Chapter 23. Umagang Yunaga kinabukasan ay may natanggap akong message mula kay Harvey. Pinapapunta niya ako sa kanyang condo unit upang maglinis. Ang kapal naman ng mukha niya para utusan ako. Sekretary niya ako at hindi kasambahay. Ang yaman-yaman niya tapos kahit tagakuha ng tagalinis sa kondo niya ay hindi niya magawa. At saka hindi ko alam kung saan iyon. Ayaw ko sanang pumunta ngunit biglang tumunog ang cellphone ko at pangalan ni Harvey ang lumabas sa screen. Hello, walang gana kong sagot. Bakit hindi ka nagre-reply sa message ko? Mula sa kabilang linya, tanong niya. Sir, ipaalala ko lang po sa iyo na secretary mo ako at hindi kasambahay. Sagot ko. Dodoblihin ko ang sahod mo. Just come here. Sabi niya. Ayaw ko. Ikaw na lang maglinis ng kondo mo. Sagot ko at agad na tinapos ang tawag. Ngayon nga lang ako makakapagpahinga tapos uutusan pa niya. Muli kong ipinikit ang mga mata ko at natulog muli. Abi, gumising ka na riyan at may naghahanap sa iyo. Sigaw ni tita mula sa labas ng kwarto. Ayaw ko pa sanang bumangon ngunit narinig ko na may naghahanap daw sa akin. Sino naman? Pagkatapos kong ayusin ang sarili ko ay lumabas na ako ng kwarto at parang nawala ang antok ko nang makita ang tauhan ni Harvey na nakaupo sa sala habang kausap niya si tita. Magandang umaga po, Ma'am Abigail. Bati ng lalaki sa akin. Teka, nag-usap na kami ng amo mo. Sinabi ko na hindi ako pupunta. Sabi ko. Pinapusan daw po kayo, ma'am.
At hindi raw po ako aalis rito hanggang hindi kayo kasama, magalang na sabi niya. Ang tigas talaga ng ulo ni Harvey. Abby, magbihis ka na. Baka importante iyon, sabi ni tita. Bumantong hininga ako bago bumalik sa kwarto at nagbihis tanghali na nang makarating kami sa kondo ni Harvey. Sinamahan din ako ng driver niya hanggang sa pinto mismo ng kondo niya. May wan ko na po kayo, ma'am. Column ng driver. Sige, salamat. Sagot ko. Tumanggo lang siya at umalis na. Agad akong kumatok sa pinto ng kondo ni Harvey. Mayroon naman siyang bahay pero bakit siya narito sa kondo niya? Ilang sandali lang ay bumukas iyon at bumungad sa akin si Harvey na. Walang damit pang itaas. Are you done checking my abs? Napakurap ako sa sinabi niya at napaiwas ng tingin. Ha? Hindi ko naman tinitingnan yan. Sagot ko habang hindi nakatingin sa kanya. Okay, sabi mo eh. Come in. Sabi niya at nilakihan ang pagbukas ng pinto kaya pumasok ako sa loob. Iniilibot ko ang paningin ko sa loob ng kondo niya. Ang laki at ang lawak ng kondo niya mukhang mas malaki pa ito kaysa bahay namin ni tita. May mga paintings din na nakasabit at mga larawan ni Harvey at ng pamilya niya. Magdamit ka nga, utos ko sa kanya. Hindi ba siya nilalamig? Nakabukas pa ang aircon niya rito. Pumunta siya sa sofa at kinuha ang isang gray na damit at agad niyang sinuot. Sinabi ko naman sa iyo na ayaw kong maglinis ng kondo mo. Secretary mo ako at hindi kasambahay, Harvey. Inis kong sabi. I just want to be with you, love. Hindi naman talaga kita palilinisin ng kondo ko. Sagot niya. Pambihira ka, Harvey. Natutulog ako sa bahay tapos ipinasundo mo ako roon para lang makasama ako rito. Bakit, hindi ba tayo nagkita kahapon? Inis kong tanong. Ngayong araw na nga lang ang pahinga ko tapos hindi ko pa magawa. Kahapon yon. Ibang araw naman ngayon. Sagot niya. Inirapan ko na lang siya. Tapos, ngayon, ano gagawin ko rito? Masungit kong tanong. Kiss me. Napatingin ako sa kanya. Kung ingud-ngud ko kaya ang nguso niyan sa pader. Sinaman ko lang siya ng tingin. I'm just kidding. Pero kung gusto mo akong halikan ay pwede rin. Nakangiti niyang sabi. Hindi ako nakikipagberwan sa iyo, Harvey, seryoso kong sabi sa kanya. I'm sorry. Pwede mo ba akong lutuan ng tinulang manok? Sabi niya na ikinagulat ko. Kumakain ka ba ng tinulang manok? Lanong ko. Yes, of course. Can you cook for me, love? Sabi niya at niyakap pa ako. Oo na. Kompleto ka ba rito? Tanong ko at tinutulak siya palayo sa akin. I don't know. You can check my kitchen. Sagot niya. Agad akong naglakad papunta sa kusina niya habang nakasunod siya sa akin. Binuksan ko ang ref niya at may nakita naman akong manok doon. At ang sunod kong hinanap ay mga sangkap na gagamitin ko para sa tinulang manok. Can I help? Tanong niya habang tinitingnan ako na nilalagay sa lamesa ang mga kakailanganin ko sa pagluluto. Marunong ka bang mag-slice ng sayote? Tanong ko. Binabalatan yan di ba? Tanong niya na ikinatawa ko. Talagang laking mayaman siya. Malamang, try mo kumain ng sayote na may balat pa. Natatawa kong sabi. Agad niyang inagaw sa akin ang kutsilyo at ang 4 na sayote. Una ay tinuruan ko muna siya kung paano ang pagbabalat at kung paano ang paghiwa ng mga sayote. At nang matapos ay siya na mismo ang gumawa. Minsan ay natatawa ako dahil minumura niya na ang sayoteng binabalatan niya. Abala ako sa paghuhugas ng manok sa lababo nang marinig ko siyang nagmura ng malakas. Damn it! Napatingin ako sa kanya at nakita kong hawak niya ang kanyang kamay at may nakita akong dugo sa kanyang daliri. Agad kong pinatay ang tubig sa gripo at dali-daling lumapit sa kanya. Anong nangyari? Tanong ko. I accidentally cut my finger because of that fucking sayote. Inis niyang sabi. Halika, hugasan natin ang sugat mo at gagamutin ko. Sabi ko at dinala siya sa lababo. Agad kong hinugasan ang daliri niyang may sugat at pinunasan ng tissue. Nasaan ang betadine mo rito? Tanong ko sa kanya. There. Turo niya sa isang cabinet. Agad kong binuksan iyon at kinuha ang bulak at betadine. Huwag ka nang tumulong sa akin. Hindi ka pa naman sanay magluto, sabi ko habang nilalagyan ng betadine ang sugat niya. I'm sorry, gusto kong matutong magluto. Sagot niya. Bakit naman? Lutos mo na lang sa mga kasambahay mo. O di kaya ay kumuha ka na lang ng taga-luto mo. Sagot ko at nilagyan ng band-aid ang sugat niya. Nadiinan ko pa ang paglagay kaya. Napahawak siya sa kamay ko. Ayoko. Gusto kitang paglutoan sa susunod.
Can you teach me how to cook, love? Tanong niya. Bakit ako? Kaunti lang din ang alam kong luto. Sagot ko at binalik ang medicine kit niya sa cabinet. Lahat ng alam mong luto, ituro mo sa akin. Sabi niya. Sa susunod na lang kapag magaling na yang sugat mo. Sagot ko at ipinagpatuloy ang pagbabalat ng sayote. At habang nagluluto ako ng tinulang manok ay nakaupo lang siya at nakatingin sa bawat galaw ko. Kaya naiilang na rin ako dahil sa titig niya. Huwag kang ang tumingin. Pagsitaw ko sa kanya. I love watching you while cooking. Sagot niya. Pues, ako hindi. Talagang matigas ang ulo niya dahil hindi talaga siya umalis hanggang sa maluto na ang tinulang manok. Isinalin ko iyon sa malaking mangkok at inilagay sa lamesa. Kumain ka na, sabi ko nang inilapag ko rin ang kanin doon. Let's eat, sabi niya at binigay sa akin ang pinggan na dapat ay sa kanya. Tumayo siya at kumuha ng panibagong pinggan. At siya na rin ang naglagay ng kanin sa aking plato. Tama na, masyado nang marami ang kanin ko. Sabi ko at inilayo ang pinggan ko sa kanya. Baka dagdagan pa niya ulit. Ako na rin ang naglagay ng tinulang manok sa pinggan ko. Pagkatapos namin kumain ay nagpumilit siyang magligpit ng pinagkainan namin. Katulad ng palagi niyang ginagawa noong naroon ako sa bahay niya. Ako naman ay nasobrahan ng busog dahil pinaubos talaga sa akin ni Harvey ang kanin ko sa plato. Hindi niya ako hinayaan na tumulong sa kanya. Kahit ang pagpunas ng lamesa ay siya na rin ang gumawa. Nang matapos na siya sa kusina ay napagpasyahan naming manood na lang ng movie sa kanyang malaking TV sa sala. Buong araw ay talagang magkasama kami at gabi na nang inihatid niya ako sa bahay. Kabanata 24, 2/10. Sa mga sumunod na araw ay balik na ulit ako sa pagtatrabaho bilang secretary ni Harvey. Nagmamadali akong sumakay ng jeep dahil ilang minuto na lang ay late na ako. Mabuti na lang at hindi traffic ngayong araw kaya nang bumaba na ako sa jeep ay lakad-takbo ang ginawa ko hanggang sa makarating sa entrance ng company. Good morning po, ma'am. Bati ng security guard sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya at mabilis na naglakad patungo sa elevator. At pagdating ko sa floor kung saan ang office ni Harvey ay tinakbo ko na. Hindi na rin ako kumatok pa at agad kong binuksan ang pinto ng office niya. Sorry naputol ang sasabihin ko nang makita ko ang isang lalaki na kausap ni Harvey. Si Kyle Tarsena, ang tumulong sa akin noon nang malaman ko na buntis ako. Sinabi niya kaya sa amo niya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Excuse me, sabi ko at naglakad papunta sa aking table. Muli silang nag-usap at hindi ko naman naintindihan ang pinag-uusapan nila. Okay po, boss. Sagot ni Kyle at sumulya pa sa lamesa ko bago lumabas ng office. Why you are late? Napatingin ako sa lamesa ni Harvey nang magsalita siya at nakatingin sa akin. Kasi na late ako ng gising. At saka traffic. Sagot ko. Ang totoo ay hindi naman talaga traffic. You can sleep if you want. Gisingin na lang kita kapag lunch break na. Ngayon pa lang ako nakakita ng amo na pinapatulog ang empleyado niya. Hindi na. Hindi naman ako inaantok, sagot ko. Okay, sabihin mo sa akin kapag kakain ka na ng tanghalian. Sabay na tayo, sabi niya. Hindi ka ba nag-iingat? Baka kung anong isipin ng mga empleyado mo tungkol sa atin. Inis kong sabi. Baka gusto niyang Chismisan kami rito. Aba, ayaw ko noon. Mas gusto ko ngayon. Bakit ba takot na takot kang malaman nila kung anong meron tayo? Seryoso niyang tanong. Wala namang tayo, anong pinagsasabi mo riyan? Agad na sagot ko. Wala pa bang tayo? Nakailang sex? Tumahimik ka na. Yang bunganga mo napakabastos. Pagputol ko sa sasabihin niya. Hindi ko na siya tiningnan pa, muli bumalik na ako sa ginagawa ko. Narinig ko pa ang tawa niya. Pagsapit ng tanghalian ay kinuha ko ang baon kong kanin at ulam. Ayaw kong pumunta pa sa kantin dahil wala naman akong bibilhin doon. May baon naman akong kanin at ulam. Ngunit napahinto ako sa pagbukas ng lagayan ng pagkain ko nang bumukas ang pinto at pumasok doon ang isang babae at lalaki at mayroon silang dalang mga pagkain. Sir, ito na po ang pagkain nyo. Sabi ng babae. Pakilagay roon sa table ng kasama ko, utos niya sa dalawa. Bakit dito sa akin? Ma'am, ilalagay lang po namin ang mga pagkain. Column ng babae at isa-isang nilalagay sa lamesa ko ang mga dala nila. Tiningnan ko naman si Harvey na papalapit sa kinaroroonan ko. Nang matapos na nilang ilagay lahat ay agad na silang lumabas ng office. Napatitig ako sa mga pagkain na nakahain sa lamesa ko. Ang dami kasing klase ng ulam ang nasa harap ko kaya mas lalo akong nagutom.
Let's eat. Tanong niya at hinayla ang swivel chair niya palapit sa upuan ko. Kinuha niya ang baon kong kanin at inilagay iyon sa pinggan at nagsandok pa ng ulam. Here, kailangan mong kumain ng marami. Sabi niya at inilagay ang pinggan sa harap ko. Kumuha na rin siya ng kanin at ulam niya. Alam mo, nagsasayang ka palagi ng pagkain. Sabi ko at samubo ng kanin. Why? Tanong niya. Kasi ang dami mo palaging binibili na pagkain tapos hindi naman nauubos. Dapat yung kaya mo lang ubusin. Isipin mo ang daming mga tao ang hindi nakakakain ng maayos tapos ikaw sinasayang mo lang. Sermon ko sa kanya. Hindi ko kasalanan na hindi sila makakain. Sagot niya. Kahit na, kung hindi mo naman maubos yung pagkain mo dapat ibigay mo na lang doon sa mga taong walang makain. Sabi ko. Fine, love, you win. Sagot niya. Hindi na muli ako nagsalita, nagpatuloy kami sa pagkain at kapag may natira pa rito mamaya na mga ulam ay ibabalot ko at ipamimigay sa mga bata sa mga gilid ng daan. Patapos na kami sa pagkain nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Janine na naglilinis ng office ni Harvey. Napahinto siya sa pagpasok nang makita niya kami ni Harvey na magkatabi at sabay na kumakain ng tanghalian. Sorry po, babalik na lang ako mamaya, sir. Tarantang sabi niya at muling lumabas ng office. Nahuli pa tuloy kaming dalawa ni Harvey. Ano na lang ang sasabihin ni Janine mamaya? Finish your food, love. Sabi ni Harvey at tumayo na. Tapos na siyang kumain at ngayon ay umiinom ng tubig. Binilisan ko na rin ang pagkain at tumayo na. Marami pa ang natirang ulam kaya binalot ko ang mga yun sa plastic. Are you serious about that, love? Hindi makapaniwalang tanong ni Harvey habang abala ko sa pagbabalot ng mga tirang ulam, akala niya siguro kanina ay nagbibiro lang ako. Dunga, tingnan mo, binabalot ko na diba? Sagot ko. But that are leftover. Sabi niya. Bakit? Meron namang mga serving spoon ng bawat ulam kaya malinis ang mga ta. Kami nga dati nag-uuwi pa ng ulam galing sa mga birthday party eh. Sagot ko. Nang matapos ay agad kong inayos ang mga mangkok at ang mga ginamit naming pinggan. Agad ko namang itinago sa bag ko ang mga binalot kong ulam at pag-uwi ko mamaya ay dadaan ako sa mga bata sa gilid ng daan upang ibigay ang mga to. Napatingin naman ako sa pinto nang pumasok doon ang naghatid kanina ng mga pagkain. Ma'am, sir, kukunin lang po namin ang mga lagayan. Palem nila at mabilis na kinuha sa lamesa ko ang mga mangkok at pinggan. Nang matapos na ang lunch break ay tiningnan ko ang schedule ni Harvey. Meron siyang conference meeting maya-maya lang. Sir, meron kang conference meeting. 5 minutes na lang ay magsisimula na. Sabi ko. Agad naman siyang tumayo at inayos ang medyo nagusot niyang damit. Dito ka lang. Wait me here. Sabi niya at ang ikinagulat ko pa nang halikan niya ako sa noo bago siya lumabas ng office. Abala ko sa pagre-reply sa mga emails ni Harvey nang bumukas ang pinto at pumasok si Janine at dala ang mga panglinis niya. Ngumiti siya sa akin nang makita niya ako. Hello, Abby. Maglilinis lang ako ng office ni Sir. Palem niya. Sige lang, walang problema. Sagot ko at ngumiti. Ang awkward naman namin. Abby, may itatanong lang sana ako sa iyo pero sana ay huwag kang magalit, sabi niya. Sige, ano yun? Tanong ko kahit alam ko naman kung ano ang itatanong niya. Totoo ba ang chismis na kayo ni Sir Harvey? Kinikilig niyang tanong, nako, hindi totoo yan. Mali ang nasagap mong chismis. Sagot ko. Bakit sabay kayong kumain kanina? Tapos magkatabi pa kayo. Kinikilig niyang sabi. Paano ko ba sasabihin to? Ano ang pwede kong rason? Ano kasi mag-best friend kami ni Sir Harvey. Oo, tama, mag-best friend kami kaya sabay kaming nag-lunch kanina. Pagsisinungaling ko, sana maniwala siya. Sabay kaming napatingin ni Janine sa pinto at nakita namin doon si Harvey na nakatingin sa amin. Narinig niya kaya ang sinabi ko kay Janine. Sir, nandito na po pala kayo. Gulat na sabi ni Janine. May nakalimutan lang akong kunin. Babalik din ako agad sa conference room. Sagot niya at may kinuha sa kanyang drawer. At pagkatapos ay lumabas na rin kaagad. Nagsimula na ring maglinis si Janine. At ipinagpatuloy ko na rin ang ginagawa ko. Pagsapit ng hapon at oras na ng uwian ay agad kong inayos ang mga gamit ko sa lamesa. Wala pa rin si Harvey at siguro ay nasa meeting pa rin siya. Inaayos ko muna ang sarili ko sa maliit na salamin ko sa lamesa. Let's go. Napatingin ako sa pinto nang pumasok do si Harvey. Tapos na ang meeting mo? Tanong ko. Hindi pa, pero uuwi na tayo. Sagot niya.
Kaya ko naman umuwi mag-isa. Bumalik ka na roon at tapusin ang meeting mo. Sabi ko at tumayo na. Ayaw ko nang bumalik doon. Uuwi na tayo. Sagot niya at nilakihan ang pagbukas ng pinto. Pero, Harvey, umuwi na tayo, love. Pagputol niya sa sasabihin ko. Tiningnan ko muna siya bago naglakad palabas ng office niya at sumunod naman siya. At habang naglalakad kami patungo sa elevator ay bigla siyang nagsalita. Best friend lang pala. Napakunot noon naman ako sa sinabi niya. Ibig sabihin narinig niya kanina ang pinag-uusapan namin ni Janine. Bakit? Wala namang tayo, Harvey. Kaya tama lang ang naging sagot ko na magkaibigan tayo. Sagot ko. Alam ko na ang lahat, Abby. Alam kong buntis ka at ako ang ama. Napahinto ako sa paglalakad at napatingin sa kanya. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Ibig sabihin sinabi na ni Kyle sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Anak ko lang siya, Harvey, seryoso kong sabi. Anak ko rin siya, Abby. Huwag kang mademo. Sagot niya. Ayaw kong makilala kanya balang araw, Harvey. Hindi kihahayaan, sagot ko at unti-unti nang may namumuong luha sa mga mata ko. Why, Abigail? Anak ko rin naman siya. Galit niyang sabi. Ayaw kong makilala kanya sa ganyang gawain. Ayokong matulad ang anak ko sa ginagawa mo. Ayokong maging masama siya. Sagot ko at tuluyan nang bumagsak ang kanina ko pang pinipigilang mga luha. Iniwan ko siya roon natulala. Alam kong masakit ang mga sinabi ko ngunit ayaw kong magaya ng anak sa kanya. Gusto kong lumaki siyang mabait at hindi mamamatay tao katulad ng ama niya. Kinabukasan ay napagpasyahan kong wag muna pumasok. Ayaw kong makita ngayong araw si Harvey. Alam kong masakit ang mga sinabi ko sa kanya kahapon ngunit iyon lang ang paraan upang huminto na siya sa masamang ginagawa niya. Abby, aalis muna ako. Column ni tita. Saan po kayo pupunta, tita? Tanong ko. Mamalengke lang ako sa bayan. May ipabibili ka ba? Tanong niya. Wala po, tita. Sige po, ingat po kayo. Sagot ko. Pagkaraan ay agad na siyang umalis. At dahil ako na lang mag-isa ang naiwan dito sa bahay ay naisipan ko na lang na maglinis ng bahay. At dahil maliit lang naman ang bahay namin ay mabilis ko natapos ang paglilinis. At ang sunod kong ginawa ay ang magluto ng umagan. May nakita akong itlog sa isang Tupperware kaya agad kong kinuha yun at niluto ng sunny side up. At nagtimpla ng kape. Mayroon na ring sinaing na kanin si tita kaya ulam na lang talaga ang niluto ko. Nang matapos kong lutuin ang itlog at magtimpla ng kape ay inilagay ko lahat iyon sa lamesa. Handa na sana akong kumain nang may biglang kumatok sa pinto. Wala naman akong inaasahang bisita ngayon. Kahit nga si Jerence ay gustong pumunta ngayon dito ngunit hindi ko pinayagan na pumunta. Nang may kumatok ulit ay naglakad na ako para pagbuksan kung sino iyon. At laking gulat ko nang makita ko sa labas ng pinto namin si Harvey. Nakapangbahay lang ang suot niyang damit. Hindi ba to pumasok sa opisina niya? Can I come in? Tanong niya. Anong ginagawa mo rito, Harvey? Tanong ko. Hindi ba siya galit sa mga sinabi ko sa kanya kahapon? Bakit? Bawal ba? Tanong niya at nagulat ako nang bigla siyang pumasok at naglakad papunta sa kusina. Hoy, pinapasok ba kita? Naputol ang sasabihin ko nang makita ko siya na kumakain na sa lamesa. Aba, ang loko kinain ang umagan ko sa lamesa. Pati ang kape ko ay hindi pinalampas. Sorry, love, I'm just hungry. Thanks for the foods. Sabi niya at kumain muli. Mr. Sandoval, ang kapal din ng mukha mo para kainin niyang kanin at ulam ko. Pati ang kape ko ay ininom mo pa. Inis kong sabi. You can share with me. Come here, love. Sagot niya at tinuro ang katabi niyang upuan. Ngunit hindi ko siya pinansin. Mabuti na lang at may isa pang natirang itlog kaya niluto ko iyon. Nang matapos ay dinala ko iyon sa lamesa at umupo sa kaharap niyang upuan. Kukuha pa sana siya sa niluto kong itlog ngunit agad kong inilayo sa kanya. Pahingi. Nagmamakaawa niyang sabi. Bumili ka roon ng ulam mo. Ito na nga lang ulam ko tapos aagawin mo pa. Masungit kong sabi at sinimulan ng kumain. Damot mo naman. Sabi niya at tiningnan ang plato niya na wala ng ulam at kanin na lang ang natira. Ayoko nga. Akin to eh. Sabi ko sabay subo ng kanin at ulam halatang nabitin siya sa kinakain niya. Don't worry, love, bibigyan kita ng itlog ko. Sabi niya at ngumiti ng nakakaloko. Bigla tuloy akong nabulunan sa sinabi niya dinampot ko ang baso na may lamang kape at ininom iyon. Hindi pa rin mawala ang ngiti niya. Hindi ka nagsasabi gusto mo pala ng halik. Sana sinabihan mo ako.
Hindi yung dinadaan mo pa sa baso. Nakangiti niyang sabi. Napalaki ang mga mata ko at ngayon ko lang na napagtanto na uminom pala siya roon ng kape kanina. Ayoko na, nawalan na ako ng gana kumain. Sabi ko at tumayo na at niligpit ang pinagkainan namin. Ngunit inagawan niya na naman ako ng gawain. Sit there. Ako na ang maghuhugas nito. Sabi niya at inagaw sa akin ang paghuhugas ng pinggan. Ngunit nahihiya ako dahil hindi naman kagandahan ang lababo namin. Kahit lang iyon. Why? Tanong niya nang hindi pa rin ako umaalis sa tabi niya. Kasi pangit yung lababo namin. Ako na ang maghuhugas. Sagot ko. Love, pwede ba umupo ka na roon? Sabi niya at ipinagpatuloy ang paghuhugas. Mukhang ayaw niya talagang umalis sa pangit naming lababo. At mukhang natutuwa pa siya sa paghuhugas. Hinayaan ko na lang siya. Pumunta na lang ako sa sala at umupo sa mahabang sofa namin. Sana ay huwag magtagal si Harvey rito. Ayaw kong maabutin siya ni tita. Galit pa naman iyon sa kanya. Ilang sandali lang ay nakita ko siyang naglalakad papalapit sa akin. Umupo siya sa tabi ko. Bakit ka nandito? Tanong ko. Bakit? Bawal ba? Tanong niya. Hindi ka ba galit sa akin? Sa mga sinabi ko sa iyo kahapon. Tanong ko. Bakit naman ako magagalit? Kahit naman anong sabihin mo, anak ko pa rin yang pinagbubuntis mo. Tatay pa rin ako niyan. Sagot niya. I'm sorry sa mga sinabi ko kahapon. Paghingi ko ng tawad. I love you. Biglang sabi niya at niyakap ako. Lumayo ka nga. Ang baho mo. Sabi ko at tinutulak siya palayo sa akin. Ang totoo niyan ay mabango naman talaga siya. Gusto ko lang lumayo sa kanya dahil baka kung saan na naman mapunta ang yakapan na ito. Inamoy-amoy pa niya ang sarili niya. Hindi naman ako mabaho. Bagong ligo nga ako eh. Sabi niya at pinaamoy ang damit niya sa akin. Umalis ka na, pagtatiboy ko sa kanya. Love, naman. Sabi niya at ginawang nakakaawa ang mukha. Umuwi ka na, Harvey. Sabi ko at tinanggal ang braso niya sa baywang ko. Love, hindi ko siya pinansin. Let's date. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ako pwede ngayon. Magpapahinga ako ngayon, sagot ko. Hindi siya umimik sa tabi ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Okay, fine. Dito na lang ako. Sagot niya at sumando sa upuan at pumikit. Umalis ka na rito at baka maabutin ka pa ni tita. Pagtatiboy ko sa kanya. Ano naman ngayon? Kilala niya naman ako. Sagot niya. Bakit ba ang tigas ng ulo ng lalaking ito? Sana ay hindi magaya ng magiging anak ko. Nakaupo lang ako sa tabi niya nang may biglang kumatok sa pinto. Bigla akong kinabahan dahil baka si tita na yon. Ngunit kaaalis lang niya rito. Napamulat din ng mga mata si Harvey dahil pagkatok sa pinto. Agad akong tumayo at pinagbuksan ang kung sino man ang kumakatok. At laking gulat ko nang malaman ko kung sino ang kumakatok. Oh, bakit parang gulat ka? Tak ang tanong ni Jerence. Makikita niya si Harvey rito. Hoy! Aba, alam kong maganda ako kaya wag kang tulala riyan. Sabi niya ulit. Ha, bakit ka nandito? Nauutol kong tanong sa kanya. Bakit, bawal? Papasukin mo naman ako. Sabi niya at bigla na lang pumasok sa loob ng bahay. Hoy, huwag, naputol ang sasabihin ko nang tumigil siya sa paglalakad at nakatingin kay Harvey na nakaupo sa sofa. Sorry, may bisita ka pala. Hindi mo naman sinabi, Abby. Sabi ni Jerence at peking tumawa. Umatras siya at hinayla ako pabalik sa may pinto. Siya ba ang dumukot sa iyo noon? Pabulong niyang tanong. Oo, sagot ko. Ibig sabihin siya ang sinasabi mong mafia. Tanong niya at parang takot na takot. Oo, siya nga, sagot ko. My goodness, Abby, bakit ang gwapo niya? Ang akala ko ay mukhang adik sa kanto. Mahina niyang sabi habang kinikilig ngumiti lang ako sa kanya sabay tingin kay Harvey na ngayon ay nakatingin sa amin ni Jerence. Kabanata 26. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Jerence ay hinayla ko na siya papunta kay Harvey. Uuwi na sana siya dahil ayaw niya raw makaistorbo sa amin ni Harvey ngunit pinigilan ko siya. Harvey, si Jerence pala kaibigan ko. Pagpapakilala ko sa kanya. Hello, nice to meet you. Sabi ni Jerence at inilahad ang kamay ngunit hindi iyon tinanggap ni Harvey kaya agad niyang tinago ang kamay niya sa kanyang likod. Nice to meet you too. Sagot ni Harvey. Suplado yang mafia na yan. Sumbong ko siya sa polis eh. Bulong ni Jerence sa akin kaya kinurot ko siya sa tagiliran. I need to go, love. Palam ni Harvey. Tumayo siya at lumapit sa akin at hinalikan ako sa noo. At pagkatapos naglakad na siya palabas ng bahay. Ang sweet niyo naman. Ang sakit niyo sa mata.
Sabi ni Jerence at humawak sa dibdib niya na para bang nasaktan. Tinawanan ko na lang siya. Umupo kaming dalawa sa sofa sa may sala at kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Hindi ko rin naman maitatago to sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinabi na buntis ka? Ang daya mo naman. Nagtatampo niyang sabi. Minsan ka lang naman kasi bumibisita rito. Sagot ko. Kahit na, sagot niya, basta ninang ako at wala ka nang magagawa. Sabi niya na ikinatawa ko. Matagal din ang pag-uusap naming dalawa. Dahil matagal din na hindi kami nagkita at nakapag-usap. Ayaw pa niya sanang umuwi ngunit may pupuntahan pa siyang importante at dumaan lang talaga siya rito sa bahay. Kinabukasan, pagdating ko sa company ni Harvey ay rinig ko agad ang bulong-bulungan ng ibang empleyado sa akin. Nang pumasok ako sa elevator ay may nakasabay pa ako na dalawang babae at agad silang umatras nang makita nila ako. Hindi ba siya yung girlfriend ni Sir Harvey? Rinig kong bulong ng isang babae sa kasama niya. Oo, siya nga yung tinutukoy ng nagbabantay sa kantin na naghatid ng pagkain ni Sir Harvey noong nakaraang araw sa office. Sagot naman ng kasama niyang babae. Hindi ko alam na pinag-uusapan na pala kami ni Harvey rito, paano pa kaya kapag nalaman nila na buntis ako at si Harvey ang ama? Sino naman yung isang babae na kasama dati ni Sir? Patuloy na tanong ng babae. Kasamang babae ni Harvey. Sino? Si Ma'am Angelica ba? Naging sila noon si Sir Harvey pero hindi ko alam kung bakit sila naghiwalay. Sayang nga at bagay silang dalawa. Sagot naman ng isang babae. Bakit nga ba naghiwalay si Harvey at Angelica dati? Ano ang dahilan? Napatingin ako sa pinto ng elevator nang bumukas iyon kaya agad na akong lumabas. Diretso lang ako sa paglalakad hanggang sa makarating sa office ni Harvey. Kumatok muna ako bago pumasok. Pagbukas ko ay nakita ko siya na nakaharap sa laptop niya at nang makita niya ako ay huminto siya sa kanyang ginagawa. Pupunta na sana ako sa table ko nang makita ko na may nakaupo roon. Isang babae na medyo matanda na rin. Napaangat siya ng mukha nang makita niya ako. Lamesa ko yan eh. Bakit siya nariyan? Tiningnan ko ng masama si Harvey na ngayon ay nakatingin pa rin sa akin. Sino siya? Tanong ko. She's my new secretary. Sagot niya. Anong akala ba niya umalis na ako? Pinapaalis mo na ba ako rito? Tanong ko. Yes. Hindi na kong magtrabaho kasi mula ngayon. Sagot niya. Ano bang ibig niyang sabihin? Pinapaalis niya na ako rito. Ayaw niya na akong maging sekretarya niya. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. Ayokong magtrabaho kasi mula ngayon. Ayokong may mangyaring masama sa magiging anak ko. Naghihintay na ang driver ko sa baba para ihatid ka sa bahay niyo at para mag-impake ka na ng mga gamit mo dahil sa bahay ka natitira. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Teka, bakit biglaan ang mga nangyayari? Bakit hindi man lang niya ako tinanong kung papayag ba ako sa mga plano niya? Bakit biglaan itong mga plano mo, Harvey? Bakit ako titira sa bahay mo? At saka hindi papayag ang tita ko sa kagustuhan mo, sabi ko. Nag-usap na kami ng tita mo kahapon, love. Nang umuwi ako kahapon ay nakasalubong ko siya sa daan at nag-usap kaming dalawa. At pumayag siya sa gusto kong mangyari. Paliwanag niya, hindi man lang ba siya pinagalitan ni tita? Sinumbatan. Hindi naman meslan ang pagbubuntis ko. Sabi ko, I told you, love, para sa magiging anak natin. Please, kahit. Ngayon lang sumunod ka naman sa akin. Nagmamakaawa niyang sabi. Napatingin naman ako sa bago niyang secretary na para bang walang naririnig sa mga pinag-uusapan namin. Dahil patuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Please, love. Tiningnan ko lang siya at nag-iisip kung ano ba ang magiging desisyon ko ngunit napakurap ako nang tumayo siya at lumapit sa kinaroroonan ko at agad akong niyakap na para bang walang nakakakita sa ginagawa niya. Tiningnan ko ulit ang bago niyang secretary at halatang naiilang siya sa ginagawa ni Harvey kaya agad ko siyang tinulak palayo sa akin. Oo na, sagot ko na ikinangiti niya. Thank you, love. I love you. Sabi niya at niyakap ako ulit. At katulad ng sinabi ni Harvey, paglabas ko ay naroon na nga ang maghahatid sa akin sa bahay. Agad akong pinagbuksan ng pinto sa backseat kaya pumasok na ako sa loob. At pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si tita na nagwawalis sa labas ng bahay. Nang makita niya akong bumaba ng sasakyan ay napahinto siya sa pagwawalis. Abby, bakit ka umuwi? Nagtataka niyang tanong. Pinauwi po ako ni Harvey, tita. Mag-impake raw ako dahil sa bahay niya na raw ako titira. Pumayag po ba kayo, tita? Tanong ko nang pumasok na kami sa loob ng bahay.
Oo, nagkausap kami kahapon nang pauwi na ako galing palengke. Mahaba-haba rin ang naging pag-uusap naming dalawa tungkol sa'yo. At humingi nga siya ng permiso ko kung papayag ako na sa bahay kanya titira na. Paliwanag ni tita sa akin. Paano po kayo? Paano po ang magiging kinabukasan ng anak ko sa kanya, tita? Alam po natin na masama ang ginagawa niya. Paano po kung gagayahin ng magiging anak namin ang ginagawa niya? Tanong ko. Abi, anak, huwag mo na akong alalahanin. Kailangan mo na rin magkapamilya. Hindi habang buhay magkasama tayo. Kaya kung alagaan ang sarili ko. At magiging ina ka na, Abi. At bilang magulang kailangan yung bigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga anak. Huwag mong hayaan na mapunta sila sa masama. Naiintindihan mo ba, Abigail? Saad ni tita. Opo, tita. Hinding-hindi ko po hahayaan na mapunta sa masama ang anak ko. Hindi po ako papayag. Sagot ko. Halika nga, yakapin ka ni tita. Umiiyak niyang sabi at niyakap ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni tita ay tinulungan niya na rin ako sa paglagay ng mga damit ko sa malaking bag. Halos lahat ng mga damit ko ay inilagay na niya sa loob ng bag. Tita, okay lang po ba talaga kayo rito? Nag-aalalang tanong ko sa kanya habang nagtutupi kami ng mga damit ko. Oo naman, huwag mo na akong alalahanin. Sagot niya at isinarado na ang isang bag na puno na. Pagsapit ng hapon ay narinig ko na ang busina ng sasakyan sa labas ng bahay. Nasa sala na rin ang mga dadalhin kong bag na may lamang mga gamit ko. Nagpaalam na ako kay tita at hinatid niya ako sa labas. Nakita ko na bumaba mula sa sasakyan si Harvey at may sumunod pa na dalawang lalaki. Inutusan niya ang dalawa na kunin ang mga gamit ko sa loob ng bahay na agad naman nilang sinunod. Iho, huwag mong pababayaan itong pamangkin ko. Saad ni tita kay Harvey. Opo, tita, makakaasa po kayo. Sagot niya. O siya, sige na, baka gabihin pa kayo sa daan. Sabi ni tita. Muli ko siyang niyakap. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili mo, tita. Bilin ko sa kanya. Oo naman. Sige na, sabi ni tita at humiwalay na sa yakap ko. Kumaway muna ako sa kanya bago ako tuluyang pumasok sa loob ng sasakyan. Halos 1 oras din ang ibinyahe namin bago huminto ang sinasakyan naming kotse sa malaking gate. Ito ang bahay kung saan ako dinala noon ni Harvey nang dinukot niya ako. Dito sa bahay na to ako kinulong niya dati. Nang makapasok na ang sasakyan sa loob ay agad na bumukas ang pinto ng sasakyan at naunang bumaba si Harvey at agad akong inalalayan sa pagbaba. Hanggang sa paglalakad papasok sa loob ng bahay ay nakaalalay siya sa akin. Welcome back, love, sabi niya sa akin at ngumiti. Pagpasok pa lang namin sa malaking pinto ay sinalubong na kaagad kami ng 4 na kasambahay na nakapila sa gilid. Noong narito ako ay wala pa ang mga ito. Magandang gabi po, sir at ma'am. Sabay-sabay nilang pagbati sa amin. Ngumiti lang ako sa kanila. Huminto naman si Harvey at humarap sa mga kasambahay niya. Everyone, this is Abigail, my soon-to-be wife. At gusto kong respetuhin niyo siya katulad ng pagrespeto niyo sa akin. Pag-anunsyo niya, napayuko na lang ako dahil sa ginawa niya. Manang Nora, pakihatid si Abby sa kwarto ko. Utos niya sa matanda na sa kanyang tabi. Opo, sir. Sagot ng matanda at sinamahan ako papunta sa kwarto ni Harvey. Kahit enva huwag niya na akong samahan dahil solo ko na ang bahay na to. Huminto kami sa isang pinto kung saan ako natutulog noon. Ito ang kwarto namin ni Harvey. Binuksan ito ni Manang Nora at pumasok kami sa loob. Ganun pa rin ang ayos ng kwarto niya at walang pinagbago. Salamat po, Manang. Sabi ko at ngumiti sa kanya. You're welcome, ma'am. Sige, maiwan muna kita. Palem niya at lumabas na ng kwarto. Inilibot ko naman ang paningin ko sa loob ng kwarto. Tanging bedsheet at mga kurtina lang ang nag-iba ng kulay. Hindi ko akalain na makakabalik pa muli ako sa kwarto na to. Kabanata 27. Sa unang araw ko muli rito sa bahay ni Harvey ay naging maayos naman ang lahat. Ngunit paggising ko ay nakaramdam ako ng mabigat sa aking tiyan at sa binti. Napamulat ako ng mata at tiningnan kung ano yun. At laking gulat ko nang makita ko si Harvey na nakayakap sa akin. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya sa baywang ko. Good morning, love. Napahinto ako sa pagtanggal ng kamay niya sa baywang ko. Tanggalin mo yam ang kamay at binti mo. Utos ko sa kanya ngunit hindi niya sinunod. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagyakap sa akin. Kaya sinaman ko siya ng tingin. Love, I'm hungry. Mahina niyang sabi. Alisin mo na yang kamay at binti mo para makakain na tayo. Ani ko.
I want you, love. Hinampas ko siya sa braso dahil sa sinabi niya. Ang bastos talaga ng bunganga nito. Umalis ka na nga. Babango na ako. Sabi ko at pilit na tinatanggal ang braso at binti niya. Tumawa lang siya at tinanggal na ang braso at binti niyang nakakapit sa akin. Wala siyang pang-itaas na damit kaya nakikita ko ang maganda niyang katawan na halatang alaga sa pag-gym. Bakit nga ba siya walang damit pang itaas? At saka hindi ko naramdaman na tumabi siya sa akin kagabi. May damit pa naman ako kaya ibig sabihin wala siyang ginawa. Napaiwas ako ng tingin nang tumingin siya sa akin. Sumunod ka na lang sa baba. Sabay tayong kakain. Napatingin ako sa kanya nang magsalita siya. Ngayon ay mayroon na siyang damit at inaayos niya ang kanyang nag-ulo na buhok. Tumanggo lang ako at lumabas na siya ng kwarto. Nang tuluyan na siyang lumabas ng kwarto ay bumangon na ako agad na pumunta sa banyo upang maghilamos at inayos ang sarili ko. Pagkaraan ay lumabas na ako ng kwarto at pumunta sa kusina. Nadatnan ko roon si Harvey na nakaupo na. Naroon din si Manang Nora at abala sa paglagay ng mga pagkain sa lamesa. Ma'am Abby, maupo ka na rito para makakain na kayo. Sabi ni Manang Nora. Ngumiti lang ako sa kanya at umupo sa bakanteng upuan. Binigyan ako ni Manang ng plato at magsasandok na sana ako ng kanin ngunit naunahan ako ni Harvey. Ako na, sabi ko at inagaw sa kanya ang sandok ngunit inilayo niya iyon akin. Maupo ka na riyan at ako ang maglalagay ng kanin mo. Baka mamaya kaunti lang ang kakainin mo. Saad niya at ipinagpatuloy ang paglagay ng pagkain sa pinggan ko. Nakita ko naman na nakangiti si Manang Nora sa amin dahil sa ginawa ni Harvey. Eat, love. Napakurap ako nang magsalita siya. Tiningnan ko naman ang pinggan ko na punong-puno na naman ng pagkain. Pagkatapos naming kumain ay pumunta ako sa sala upang doon tumambay. Mamaya ay lalabas ako upang libutin ang kabuuan nitong bahay. Habang si Harvey naman ay pumunta na sa kwarto upang magayos ng sarili niya dahil papasok siya sa opisina ngayon. Pinipilit ko pa siya kanina kung pwedeng magtrabaho ulit sa kumpanya niya ngunit buo na ang loob niya na huwag akong papasukin na roon. Ilang sandali lang ay nakita ko na siyang pababa ng nag-on. Nakasuot siya ng itim na tuxedo with blue necktie at black pants pati rin ang shoes niya ay kulay black. Bakit parang ang gwapo niya sa suot niyang yan? O dala lang ito ng pagbubuntis ko? Love, hindi ko napansin na tulala na pala ako sa kanya at ngayon ay ang lapit na ng mukha niya sa mukha ko. Did you hear what I said? Tanong niya. Ano ba ang sinabi niya? Ha? Ano ba yun? Nauutol kong tanong sa kanya. Masyado mo naman kasing pinapahalata na pinapantasyahan mo ang katawan ko, love. Mamaya pag uwi ko, sayong sayo ako. Hintayin mo ako mamaya, love. Bye. Sabi niya at hinalikan ako sa labi at sa noo ng mabilis at naglakad na palabas ng bahay. Habang ako ay hindi pa rin gumagalaw sa upuan ko. Pagsapit ng tanghali ay pumunta ako sa kusina at nadatnan ko roon ang si Manang Nora at ang isa pang kasambahay na abala sa pagluluto. Nang makita nila ako ay agad silang bumati sa akin. Magandang tanghali, ma'am. Bati ni Manang Nora sa akin. Magandang tanghali rin po, Manang. Huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Nahihiya kong sabi. Mas matanda siya sa akin tapos iyon pa ang itatawag niya sa akin. Nako, baka magalit si Sir Harvey, ma'am. Kung papayag ka ay hiha na lang ang itawag ko sa iyo. Aniya. Sige po, pwede rin. Sagot ko at ngumiti sa kanya. Napahinto lang kami sa pag-uusap nang may narinig kaming kumakatok sa may pinto. Agad na naglakad palabas ng kusina ang isang kasambahay at tiningnan kung sino ang bisita. Naglakad na rin ako palabas ng kusina upang tingnan din kung sino iyon. Good afternoon po, Ma'am Angelica. Rinig kong biteng kasambahay. Si Angelica. Anong ginagawa niya rito sa bahay ni Harvey? Pagkaraan ay nakita ko si Angelica na nakasunod sa kasambahay na nagbukas ng pinto. Nagulat pa siya nang makita niya ako. What are you doing here? Kunot noong tanong niya. Agad namang lamanes ng kusina si Manang Nora. Dito na ako pinatira ni Harvey. Matapang kong sagot sa kanya. What? Nagawa ni Harvey na magpatira ng isang pulubi sa mansion niya. Natatawa niyang sabi. Nakakainsulto yung sinabi niya. Huwag lang siyang magkamali dahil papatulan ko talaga siya. Wala rito si Harvey. Kaya kung wala ka nang sasabihin makakaalis ka na. Inis kong sabi sa kanya. At sino ka para sabihan ako ng ganyan? You, bitch. Nakikitira ka lang dito. At kaya ka lang niya pinatira dito kasi katawan mo lang ang habol niya sa'yo. Galit niyang sabi. Para ipaalam ko sa iyo, Angelica, kaya niya ako dinala rito at pinatira kasi magkakaanak na kami.
Matapang kong sagot sa kanya. Halatang nagulat siya sa sinabi kong iyon. Wala na siyang magagawa pa. No, that's not true. Napaka-desperada mo, talagang malandi ka. Hiyaw niya at biglang akong sinabunutan. Masakit ang pagkakasabunot niya sa akin kaya tinutulak ko siya, ngunit tuloy pa rin siya sa pagsabunot sa akin. At dahil din sa inis ko ay sinabunutan ko rin siya. Diyos ko, mag-dili kayong dalawa. Rinig kong sabi ni Manang Nora at tinawag ang ibang kasambahay upang awatin kami, ngunit hindi nila kaya. At napahinto ako sa pagsabunot sa kanya nang nakaramdam ako ng pagsakit ng aking tiyan. Napahawak ako roon dahil hindi pa rin tumigil ang pagsakit. At naramdaman ko na lang na may tumutulong dugo sa binti ko. Bigla akong kinabahan nang makita ko ang dugo sa aking binti. Ang baby ko. Agad ding huminto si Angelica sa pagsabunot sa akin at napatingin sa binti ko. Tulong, please, ang baby ko. Umiiyak kong sabi. Oh my God! Rinig kong bulong ni Angelica habang nakatakip ang kamay niya sa kanyang bibig. Tinulungan naman ako ng mga kasambahay na tumayo at pinasakay sa isang sasakyan ni Harvey. Baby, please kumapit ka lang. Huwag mong iwan si mama. Sobrang sakit na ng tiyan ko at unti-unti nang nandilim ang paningin ko. Kabanata 28. Nagkaroon ako ng malay nang nasa hospital na ako. Inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng kwartong to. At naalala ko ang nangyari sa akin kanina. Ang baby ko. Napahawak ako sa aking tiyan. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Lord, please, sana buhay ang anak ko. Napatingin ako sa pinto nang may pumasok at nakita ko si Harvey na mababakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Malalaki ang bawat hakbang niya palapit sa akin at agad akong niyakap. Sorry, rinig kong bulong niya sa akin. Ang baby ko. Tanong ko sa kanya habang umiiyak. Hindi siya sumagot kaya bigla akong kinabahan. Harvey, sumagot ka. Okay lang ba ang baby ko? Tanong ko ulit sa kanya. Sorry, iyon lang ang sinabi niya. Tinulak ko siya palayo sa akin. Ano ba, Harvey? Sumagot ka, okay lang ba ang baby ko? Sigaw ko sa kanya habang patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha ko. Bigla siyang napayuko. Tinitingnan ko lang siya at hinihintay ang sagot niya. He's gone. Para akong sinaksak ng ilang ulit sa sagot niya. No, bakit ang anak ko pa? Hindi ko pa nga siya nasisilayan. Hindi ko pa siya nahahawakan. Bakit kinuha agad? Umalis ka. Sinungaling. Buhay siya. Buhay ang anak ko. Sigaw ko sa kanya. Hinahampas ko siya sa dibdib, ngunit hinawakan niya ang magkabila kong kamay at niyakap ako muli. Lumayo ka sa akin. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Nang dahil sa babae mo namatay ang anak ko. Bulyo ko sa kanya. Okay naman ako noong naroon ako sa bahay namin ni tita. Sana hindi na lang ako pumayag na tumira sa bahay niya. Love, tawag niya. Umalis ka na. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayokong makita ka. Sigaw ko. Nakita kong huminga siya ng malalim bago nagsalita. Okay, fine. But please, love, don't leave me. Sabi niya at naglakad na palabas. Napahagulhol ako nang iyak nang ako na lang mag-isa. Hindi ko matanggap ang pagkawala ng anak ko. Nang dahil sa kanila ni Angelica ay nawala ang anak ko. At hinding-hindi ko sila mapapatawad. Nag-iisa na lang ulit ako ngayon. Nawala na yung dapat makakasama ko hanggang pagtanda. Nawala na ang kay sa isang anak ko. Siguro nga hindi talaga kami ni Harvey ang para sa isa't isa. Siguro nga kailangan na naming maghiwalay. Kailangan kong baguhin ang sarili ko na ako lang mag-isa. Wala rin namang mangyayari kung ipagpatuloy pa namin ito. Wala na rin naman ang anak naming dalawa kaya dapat lang natapusin na rin ang kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Kinabukasan ay dumating si tita at sobra ang pag-aalala niya sa akin. Pagdating niya ay umiyak siya kaagad at humihingi ng tawad dahil sa binigay niyang pagkakataon kay Harvey na sinira lang din. Hindi pa kami nagkiki ng lalaking iyon. Galit na sabi ni tita. Tita, hayaan niyo na po. Pinaalis ko po kasi siya rito dahil ayaw ko siyang makita. Sagot ko. Mabuti naman at pinaalis mo. Huwag na sana siyang bumalik dito. Galit pa rin na sabi ni tita. Habang nag-uusap kami ni tita ay sinabi ko na rin sa kanya na gusto ko nang lumayo kay Harvey. Ngunit natakot siya dahil mayroon daw mga tauhan si Harvey sa labas ng kwarto ko rito sa hospital. Wala akong pakialam kung gaano pa karaming tauhan ang hamarang sa akin. Gusto ko nang lumayo sa kanya dahil ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha niya. Sigurado ka na ba rito, Abby? Kanina pang tanong ni tita sa akin pagkatapos kong magbihis ng damit.
Inaayos ko na ang mga gamit ko at baka maabutin pa kami ni Harvey rito. Opo, tita. Nakapagdesisyon na po ako. Sagot ko at sinarado ang bag ko. Handa na akong umalis at iwan lahat ng mga masasakit na alaala. Binitbit ko na ang bag ko na dala kanina ni tita nang pumunta siya rito. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa may pinto at nakasunod lang si tita sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto upang silipin kung may mga bantay ba sa labas. May nakita akong isang tauhan ni Harvey na nakatalikod sa may pintuan. Kaya maingat kong binuksan ang pinto upang hindi makalikha ng anumang tunog. Dahan-dahan kaming lumabas ni tita sa pinto at mabilis na naglakad papalayo roon. Binilisan namin ang paglalakad at minsan ay tumatakbo pa kami. Dali-dali kong pinindot ang button ng elevator at pumasok sa loob. Sana lang ay hindi muna nila malaman na wala na ako roon sa kwarto. Maya-maya ay bumukas na ang elevator kaya agad kaming lumabas ng hospital. Nang nasa labas na kami ay agad akong pumara ng taxi. Mas okay nang mag-taxi kaysa mag-jeep. Para mabilis. Nang tuluyan na kaming makasakay ng taxi ay roon lang ako nakahinga ng maluwag. Abby, saan tayo ngayon pupunta? Nag-aalalang tanong ni tita saan nga ba kami pupunta ngayon. May biglang pumasok na ideya sa isip ko. Dati ay inalok ako ni Jeren sa apartment niya. Wala na akong malalapitan pang iba kung hindi siya lang. Manong, sa barangay Santa Ana po. Sabi ko sa driver. Tumango naman siya. Tumingin ako kay tita na ngayon ay parang nagtataka dahil sa sinabi kong lugar. Alam niya kung saan kami pupunta ngayon. Dahil alam niya kung saan nakatira si Jerence. Pagdating namin sa harap ng apartment ni Jerence ay agad na kaming pumasok sa gate. Alam ko naman kung saan dito ang kwarto ni Jerence kaya hindi na kami mahihirapan sa paghahanap. Kumatok ako sa pinto ng apartment niya. Nakailang katok pa ako nang bumukas iyon at nagulat si Jerence nang makita niya kami ni tita. Magulo pa ang buhok niya at halatang kagigising lang niya. Oh my God! Pasok kayo! Taranta niyang sabi at nilakihan ang pagbukas ng pinto. Pumasok naman kami ni tita at tinulungan pa niya kami sa aming mga gamit. Magulo pa ang sala niya at nagkalat ang mga damit niya pati ang kanyang mga panty at bra. Pasensya na po, hindi ko po kasi alam na darating kayo ngayon. Teka lang po at aayusin ko. Nahihiya niyang sabi at agad na dinampot ang mga damit niyang nagkalat. Aayusin ko lang ang magiging kwarto niyo. Sabi niya nang matapos niyang damputin ang mga damit niya sa sahig at pumasok sa isang pinto. Katamtaman lang ang laki ng apartment niya at kasya naman kaming tatlo rito. Ilang sandali lang ay lumabas na siya at pinupuyod ang mahaba niyang buhok. Pasensya na po talaga kayo sa mga nakita niyo kanina. Nahihiya niyang sabi. Okay lang. Wala yun. Pasensya na rin sa istorbo. Sagot ko. Titingnan ko naman ang relo ko sa palapulsuhan. 9:00 pa lang ng umaga. Kaya pala kagigising lang ng babaeng to. Wala rin yun. Nagkape na ba kayo? Tanong niya. Hindi pa. Galing kaming hospital. Sagot ko na ikinagulat. Niya. Galing kayong hospital. Bakit? Sino ang dinala roon? Tanong niya. Pwede bang huwag muna nating pag-usapan, Jerence? Tanong ko. Sige. Abby, gusto niyo ba magkape? Alok niya. Hindi na. Okay lang kami. Sagot ko. Nakakahiya na sa kanya. Sure ka. Baka si Tita Rose gustong magkape. Tanong niya at tumingin kay tita. Hindi. Okay lang ako, hiha. Sagot naman ni tita. Sige po. Ayon po pala ang magiging kwarto niyo. Sabi niya at tinuro ang katabi niyang kwarto. Salamat, Jerence. Sabi ko. Wala iyon. Sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayo? Sagot niya at ngumiti at agad ko siyang niyakap. Sige na, magluluto na ako ng umagan natin. Sabi niya, tumango lang ako at pumunta na siya sa kusina. At kami naman ni tita ay sa kwarto na itinuro niya kanina. Abby, ako na rito ang bahala, tulungan mo na lang si Jerence doon sa kusina. Sabi ni tita. Sige po, sagot ko at lumabas na ng kwarto at pumunta sa kusina. Nakita ko roon si Jerence na abala sa pagluluto. Jerence. Napatingin naman siya sa akin. Hoy, babae, sabihin mo nga ang dahilan at kung bakit kayo pumunta rito ng tita mo sa apartment ko. Tanong niya. Tutal ay 2 na lang kami ang narito ay kinuwento ko na sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin. Simula noong tumira ako sa bahay ni Harvey at noong nawala ang anak ko. Ano ngayon ang plano mo? Tanong niya. Ayoko nang makita pa siya ulit. Dahil bumabalik lang ang sakit na nararamdaman ko, Jerence. Sagot ko at pinunasan ng luha sa aking pisngi. Masakit pa rin para sa akin ang nangyari.
Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na wala na ang anak ko. Ayaw mo bang sampahan ng kaso yung babae? Tanong niya. Diyos na ang bahala sa kanya. Babalik din sa kanya ang ginawa niya sa akin. Sagot ko. Halos isang buwan din ang pag-iyak ko tuwing gabi kapag naaalala ko ang aking anak. Mabuti na lang at nariyan palagi si Tita Rose at si Jerence upang pagaanan ang loob ko. Paano na lang kung ako lang mag-isa? Ano na lang ang mangyayari sa akin? Wala na rin akong balita pa kay Harvey at kay Angelica. Ano kayang ginawa ni Harvey sa kanya? Matapos ang pagtakas ko roon sa hospital ay wala rin akong nararamdaman na sumusunod sa akin na mga tauhan ni Harvey. Sana nga huwag niya na akong guluhin pa. Okay ka na ba? Biglang tanong ni Jerence nang umupo siya sa tabi ko. Oo naman, bakit? Saad ko. May nahanap kasi akong trabaho sa ibang bansa, pagsisimula niya. Talaga, ako nga naghahanap din ng pwedeng pasukan na trabaho, sagot ko. Ibibigay ko sana sa iyo ang trabahong yun, Abi sapat naman na ang sahod ko rito at ayaw ko rin mag-ibang bansa. Iyon ay kung papayag ka lang naman. Aniya. Sigurado ka ba? Tanong ko. Kaya ko rin ba na mag-ibang bansa kung sakali? Paano si tita? Oo naman. Naghahanap kasi sila ng bagong secretary at naisip kita dahil nakapagtrabaho ka na rin naman bilang secretary, sagot niya. Mas okay nga siguro kung lalayo muna ako rito. Para hindi ko maisip palagi ang anak ko. Sige, pumapayag ako. Sagot ko na ikinangiti niya. Sige, tulungan kita sa mga requirements mo, nakangiting sabi ni Jerence. Kabanata 29. Matagal din ang naging proseso ng mga requirements ko bago ako tuluyang nakakuha. At sagot lahat iyon ni Jerence. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil sa laki ng naitulong niya sa amin ni tita. Siya na rin daw ang bahala kay tita kapag umalis na ako. Ang mga gamot mo, Abi. Mga damit. Magdala ka ng jacket mo roon. Mga bilin ni tita. Okay na po, tita. Nasa bag ko na po lahat. Sagot ko. Tita, parang bata naman si Abi sa mga ginagawa mo. Natatawang sabi ni Jerence. Nako, dapat ay kompleto siya sa mga gamit doon. Iba ang Dubai sa Pilipinas at malayo yun. Baka mawala ka roon. Saad ni tita na ikinatawa namin ni Jerence. Grabe naman po sa mawala, tita. Hindi na po ako bata. Kaya ko na po ang sarili ko. Natatawa kong sagot. O siya, sige na, at baka mahuli ka pa sa flight mo. Sagot niya. Agad naman nila akong tinulungan upang ilabas lahat ng mga gamit ko. Kumuha kami ng taxi na maghahatid sa amin sa airport upang hindi na kami mahirapan pa. Halos ilang oras din ang naging biyahe namin bago nakarating sa airport. Mabuti na lang at inagaan namin ang pagbiyahe dahil kung hindi ay huli na ako sa aking flight. Agad naman kaming tinulungan ng taxi driver upang ibaba lahat ng gamit ko. At pagkatapos namin magbayad ay umalis na rin siya. Mag-iingat ko roon, Abi. Umiiyak na sabi ni Tita Rose. Agad ko naman siyang niyakap. Opo, tita. Kayo rin po mag-iingat kayo rito. Palagi niyo po inumin ang maintenance niyo. Sabi ko at tumanggo naman siya. Mamimiss kita, Abi. Malungkot na sabi ni Jerence. Ngumiti ako sa kanya at niyakap din siya. Mamimiss rin kita. Ikaw muna ang bahala kay tita. Sabi ko. Oo, huwag kang mag-alala parang nanay ko na rin itong si Tita Rose. Basta uwian mo ako ng foreigner. Sabi niya na ikinatawa namin. Sige, hahanapan kita roon. Natatawa kong sagot. Ilang sandali lang ay tinawag na ang mga pasahero ng sasakyan kong eroplano. Sige na, mag-iingat kayo rito. Bye, sabi ko at muli silang niyakap. Pagkaraan ay kinuha ko na ang mga gamit ko at pumasok na sa loob, kumaway pa ako bago tuluyang pumasok sa loob. At habang papasok ako sa loob ng eroplano ay namamangha na naman ako sa mga nakikita kong malalaking eroplano sa labas. Nang tuluyan na akong makapasok sa loob ay hinanap ko kung anong number ba ang upuan ko. Baguhan pa lang ako sa ganito kaya hirap ako sa paghahanap. At nang makita ko na ang dapat kong upuan ay may nakaupo na roon na isang lalaki. Umupo na rin ako sa tabi niya. Nagtagal pa ng ilang minuto dahil hinihintay pa ang ibang pasahero. Ilang saglit lang ay naramdaman ko na ang pagtakbo ng eroplano na sinasakyan ko. Napahawak ako sa seatbelt ko at ipinikit ang aking mga mata. Bakit ba kasi ayaw matanggal ng takot kong to sa tuwing lilipad na ang eroplano? Naalala ko dati si Harvey ang nagpapakalma sa akin sa tuwing lilipad na ang eroplano. Ngayon ay ako na lang mag-isa at kailangan ko ng masanay. Hey, you okay? Napamulat ako ng mata dahil nagsalita ang katabi ko sa upuan. Why yes,
I'm okay. Sagot ko at pilit na ngumiti sa kanya. Are you sure? Tanong niya ulit. Nakita ko sa bintana ng eroplano na nasa himpapawid na kami. Yes. Thank you. Sagot ko. Mukhang foreigner itong katabi ko. Mapapalaban ako ng English rito. I'm Nico Enriquez, and you are. Pagpapakilala niya at inilahad ang kanyang kamay. Abigail Mendez. Sagot ko at inabot ang kamay niya. Nice to meet you, Abigail. Nakita kita kanina na para bang natatakot. Nagulat ako dahil nagtagalog siya. Ang akala ko ay lalabas na ang mali-mali kong English kanina. Marunong ka palang magtagalog. Gulat kong tanong. Yes, I'm pure Filipino. Sagot niya at tumawa. Muntik pa akong mapahiya sa kanya. Mabuti na lang at nagtagalog siya agad. Ilang oras din kami sa himpapawid at mabuti na lang ay medyo madaldal itong katabi kong nagngangalang Nico. Siya lang ang nakakausap ko sa eroplano at kung ano-ano na ang mga pinag-uusapam namin para lang mawala ang takot na nararamdaman ko. Nagbakasyon lang pala siya sa Pilipinas at mayroon siyang bahay sa Dubai. Nang tuluyan ng makalapag ang sinasakyan kong eroplano ay kanya-kanya ng labas ng mga pasahero at kasama na ako roon. Hey, nice meeting you again. Sana ay magkita ulit tayo. Sabi niya nang makalabas na kami ng eroplano. Thank you. Sana nga magkita ulit tayo. Bye, ingat ka. Nakangiti kong sabi. Kumaway lang siya at naglakad na palayo. Habang ako naman ay agad nang kinuha ang mga bagahe ko. Paglabas ko ng airport ay may sumalubong sa akin na lalaki at huminto mismo siya sa harapan ko. You are Abigail Mendez? Tanong niya. Yes. Sagot ko. I am your driver, ma'am. I will take you to your house. Sabi niya at pinakita sa akin ang kanyang ID. Thank you. Sagot ko. Tumanggo lang siya at kinuha na sa akin ang mga gamit ko. Agad naman akong sumunod sa kanya at pinagbuksan ako ng pinto sa backseat. At habang bumabiyahe ay kinakausap ko siya. Ang sabi niya ay siya na rin daw ang maghahatid sa akin bukas sa papasukan kong kumpanya dahil inutusan daw siya. At dahil hindi ko pa raw alam kung saan banda ang papasukan kong kumpanya. Nang may hatid niya ako sa matutuluyan kong bahay ay agad na rin siyang umalis. Naiwan akong mag-isa at agad kong inayos ang mga gamit ko. Maliit lang ang bahay na to ngunit okay na rin para sa isang tao. Mayroong isang kwarto, banyo at kusina. Kinabukasan ay maaga akong bumangon at inayos na agad ang mga damit na susuotin ko. Nagluto na rin ako ng kakainin kong umagan at ang magiging baon ko para sa tanghalian. Ganito pala mabuhay mag-isa lalo na at sa ibang bansa ka. Parang gusto ko na umuwi na lang sa Pilipinas. Namimiss ko na agad si tita. Mas okay pa roon kasama ko siya. Ngunit kailangan kong gawin to para na rin sa amin ni tita. Hindi habang buhay ay naroon kami sa apartment ni Jerence. At kailangan ko rin to upang makalimutan ko ang mga masasakit na nangyari sa akin doon. Pagdating ko sa kumpanya na papasukan ko ay agad kong hinanap ang magiging amo ko. Mabuti na lang at sinamahan ako ng isang empleyado patungo sa opisina ng CEO. Good morning, sir. Pagbati ko nang pumasok ako sa opisina niya. Good morning. Are you a Filipino? Tanong Angia. Yes, sir. Agad na sagot ko. Mabuti. Maupo ka, hiha. Nakangiti niyang sabi at tinuro ang upuan. Ang akala ko kanina ay taga rito siya sa Dubai. Mabuti na lang. Talaga at Pilipino rin ang magiging amo ko. I am Robert Lagatos. And welcome sa aking company, hiha. Nakangiti niyang sabi. Thank you po, sir. Ako naman po si Abigail Mendez. Pagpapakilala ko. So, hiha ang dati kong secretary ang magtuturo sa iyo kung ano ang mga dapat mong gawin. Sabi niya at tinawag ang isang babae at ng araw na rin na yun ay tinuruan ako sa mga dapat kong gawin. Kabanata 30. After 5 years, naging maayos ang pagtatrabaho ko sa Dubai. Buwan-buwan ay pinapadlan ko si tita ng pera para sa maintenance niya at para na rin makatulong sa mga kailangang bilhin ni Jerence katulad ng mga pagkain. Napakaswerte ko sa kanya dahil tinuring niyang parang pamilya ang tita ko at hindi niya pinabayaan. At sa halos 5 taon ko rito sa Dubai ay unti-unti ko na rin nakakalimutan ang mga nangyari noon. Paminsan-minsan ay naaalala ko pa rin ang anak ko ngunit hindi na ganoon kasakit. Tanggap ko na rin na wala na talaga. At habang naglalakad ako papunta sa opisina ni Mr. Lagatis ay iniisip ko kung ano ba ang sasabihin niya sa akin. Pinapatawag niya ako dahil may sasabihin daw siyang importante sa akin. Nang makapasok ako sa loob ng opisina niya ay may kausap pa siya sa telepono kaya hinintay ko muna matapos ang tawag.
Abigail, pinatawag kita dahil may sasabihin akong importante. Sabi niya. Ano po yun, sir? Tak ang tanong ko. Sa Pilipinas ka na magtatrabaho, hiha. Ililipat kita roon. Nagulat ako sa sinabi niya. Sir, pwede po bang iba na lang? Ayoko pa pong umuwi ng Pilipinas. Pagtanggap ko sa sinabi niya. Namimiss ko na si tita at si Jerence ngunit hindi pa ako handa na umuwi ng Pilipinas.